Magandang araw po sa ating lahat, sa mga life coaches natin. Again, squad leaders at atin pong mga PNP personnel. Ngayong araw, ang ating pong topic from Book 3, Lesson 24 is to be honest. Okay? So, siguro ito pong salitang ito ay hindi na bago at hindi na tayo nasusurprise sapagkat kung matatandaan natin nung tayo ay mga elementary or high school, sa atin pong class officers and class motto or pagkakaroon ng yung tema, no? Kapag mayroon ng officers yung classroom natin, ay nagkakaroon po tayo ng pagpipili, no? Ano ho ba yung magiging motto natin, no? At isa ito sa mga paborito, no, na ating inonominate. Okay, ito yung gusto namin, no? Honesty is the best policy, no? Pero ito po ba ay ating pang nasasaksihan sa ngayon? O di kaya ay ito ba ay namimemorya pa at naisa sa puso ng mga bata, no, sa ating panahon ngayon, no? Or rather pagdating sa organisasyon, sa trabaho, sa loob ng tahanan, sa komunidad, no? Yung honesty ba ay still the best policy? I think one country, no, na kilala, no, pagdating sa pagiging honest, no, whether mayroon kang naiwan na gamit sa bus, sa train station, sa open spaces, ay hindi po makakaila, no? Nakilala po ang bansang Japan, no, sa ganito pong polisiya or kanilang paniniwala, no. In fact, no, ilang beses na na-share ito sa akin ng aking wife, no, when she was in Japan, no, dahil siya po ay mayroong Japanese blood, no? So sa kanila pong kultura ay sinasabing talagang mataas ang pag-regard, no, ng mga Japanese pagdating sa honesty, no? So kung hindi mo gamit yan, kahit nakita mo, leave it there. Okay? Kaya nga po isa din ang kanilang bansa, no, sa mga less yung visibility, no, ng mga pulis, no, maliban na of course meron silang mga CCTV, but nandun ho sa kultura nila na kung nakita mo yung bike dyan o kung anong gamit na nandyan, walang taong nakatutok, nakatingin, no, they don't have the interest of such. Okay? So I hope, no, hindi lamang sa ibang bansa na magiging halimbawa o ating titingalain, no, sana dito sa ating bayan o sa ating organisasyon, sa ating pamilya, di ba, kung saan tayo naroon, no, dapat i-practice natin, no, at hindi lang i-practice upang ipakita, kundi maging way of life, na yung honesty. Now, sa Bible, meron pong story sa 2 Kings, chapter 12. But I'll be reading first chapter 12 and verse 15. But yung context ng story, no, you can read it, no? And perhaps I can elaborate it to you now. Sabi dito, moreover, they reckoned not with men, into whose hand they delivered the money, to be bestowed on workmen, for they dealt faithfully. Right? Mayroon pong isang paggawa ng templo, okay, sa bayan ng Israel. No? Ito pong templo ay sira. No? Kaya nag-utos ang hari na si Joash na kanila po itong ayusin. Okay? At ang pamamahala ay binigay niya sa mga saserdote, okay? O so, sa mga punong pare. No? But to his surprise, okay, after 23 years, hindi pa po nagawa yung sira doon sa templo. No? And kaya minsan pa ay si King Joash ay nagbigay ng kanyang instruction. Okay? Na okay, kayong mga pare, kayong mga saserdote, hindi na kayo magre-repair. No? But rather, sabi niya, maghanap tayo ng mga tao na sila ngayon ang tatanggap ng mga abuloy o donasyon para i-repair at sila na rin yung bahalang mamahala doon sa pag-repair sa sira sa templo. Okay? So, tingnan po natin sa may verse 11. Pagkatapos timbangin ang mga salaping na ipon, ibinigay nila ito sa mga namamahala sa pagpapaayos ng templo. Ito ang ibinabayad nila sa mga karpintero at sa mga manggagawa, sa mga kantero at sa mga nagtatapyas ng adobe,
Dito rin nila kinukuha ang pambili ng mga kahoy, ng mga batong tinapyas at ng iba pang kailangan sa pagpapaayos ng templo ni Yahweh. In verse 13, ang nalikom na salaping ito ay hindi nila ginagamit sa pagpapagawa ng mga palangganang pilak, mga pantabas ng mitsa, mga mangkok, mga trumpeta o anumang kasangkapang yari sa ginto o pilak. So, hindi po sila nagkakaroon ng diversion of fund o reallocation of fund. So, talagang kung para saan yung abuloy, para saan yung budget, doon nila ginagamit. Okay? So, I believe that this group of people practice due diligence. Napakataas ng kanilang sense of accountability. Okay? Lahat ng malikom ay ibinabayad nila sa mga manggagawa at ibinibili ng mga kasangkapan para sa pagpapaayos ng templo. Okay? So, yung intended na budget para dun sa reconstruction o repair nung templo ay talagang masinop sila at saka talagang kumbaga masasabi nating intentional yung pag-allocate nila ng fund doon. So, noon pa man nakita natin, itong mga taong ito ay mayroong pagpapahalaga sa pera, kundi kaya sa budget na ibinibigay sa kanila. I know that many of you will agree na isa ho sa mga nagiging dahilan di ba, ng hindi magandang pamumuno ay ang corruption. Okay? Andan yung corruption, yung greed. Okay? So, well, of course, power and position kasama. But marami po ang mga nagkakaroon ng kaso sa ombudsman natin. Kung kailan nag-retired, saka nagkaroon ng kaso na hinahabol sila dahil sa malversation of fund na ibinigay o ipinagkatiwala sa kanilang departamento. Now, something is amazing. Tingnan sa may verse 15. Sabi dito, hindi na nila hinihingan ng ulat ang mga namamahala sa mga gawain sapagkat matatapat ang mga ito. Mataas yung trust level nung pamunuan dito sa mga taong itinalaga para pangunahan at gawin yung sira doon sa templo. Hindi ba kay ganda masaksihan yung katulad nito na mayroon kang peace of mind kapag sinabi mo, uy, gawin mo ito. Ito yung fund. Ito yung budget nyo para dyan. And now you have the peace of mind na alam mong gagamitin para doon ang budget na ibinigay. So kung may karoon ng tayo ng katulad nito, sana na ang bawat isa ay accountable at ang bawat isa ay faithful doon sa ibinigay sa kanya, well, hindi na natin kailangan ng maraming sangay pa sa pamahalaan para i-audit siguro, bantayan, magbabayad ka ng taga-bantay, di ba? Babayaran mo rin yung taga-audit, But kinakailangan natin yan sa panahon natin kasi to check the due diligence nung gumagawa. But in the first place, kung yung mga gumagawa ay honest na, ay hindi na natin kailangan ng accounting. Hindi natin kailangan ng ombudsman. Hindi na natin kailangan ng other group or sangay ng government natin to check and balance. If in the first place, mayroong mataas na level of honesty. Okay. But because from time to time, and as the past goes by, nakita at nasaksihan natin na marami po ang nagkakaroon ng problema when it comes to honesty. Kaya marami na po mga sangay ng gobyerno or even sa private practice na itinalaga just to make sure na tama ang paggamit ng pondo. Okay. So, if we will only be of such a person na mayroong mataas na level of honesty, mas marami pa sanang magawa yung mga taong i-hard mo para lang i-account ka. Sana may magawa sila ibang bagay. So, I hope that bilang isang individual, we can be a person on which somebody can trust. Okay? Honesty is the best policy. Yun pa rin, So, alam kong, di ba, kapag ikaw mismo ay mapagkatiwalaan sa office, sa family, hindi nagdadalang isip yung mga tao na magtitiwala sa iyo. And your name, pag narinig pa lang nila, kapag alam nila honest ka, hindi mo na kailangan ulitin at kumbinsihin pa yung tao because
you are known to be honest dahil sa iyong principles or prinsipyo sa buhay. So, if I may, no, who is an honest man that you have met? Have you ever met a person that is honest? Okay? Honest sa pakikipag-usap, pakikipitungo, honest sa kanyang layunin, di ba? Maaaring sabihin natin, wow, ito po ay parang ano na, no? Parang nagkaroon na ng extinction, okay? Parang hindi na natin nakikita o nasusumpungan or mahirap nang masumpungan ang taong honest, no? Dahil minsan maaring ikaw ay nagtiwala din mismo at anong napala mo, maaring ikaw ay na-scam, yeah? Maaring ikaw ay nadaya, maaring ikaw ay nagamit, no? Dahil sa sobrang tiwala na ibinigay mo sa tao, dahil sa isip mo honest naman siya, no? So nowadays, no, again, it's very seldom that you can find a person, honest person, honest husband, honest wife, diba? Honest children, honest parent, So kung titingnan natin, it all started sa family, no, sa loob ng tahanan, right? No, so I hope, no, bilang tatay, opisyal, bilang nanay or opisyal, bilang life coach, bilang pastor, ay isa ito sa mga katangian na ating pong ipopossess, no? To possess intentionally. Because this is not a gift. Okay? We should possess it intentionally. Na dapat i-program mo sa isip mo, ma-internalize mo, I want to be an honest person. Right? Now, so, why is it important? No? This honesty kind of virtue. Okay? Bakit mahalaga ito? No? Being honest fosters trust and ensures that relationship function effectively. Okay, so perhaps, no, to some, no, little did we realize, no, na kapag ka mayroong honesty, ito po ay nagbibuild ng trust. Okay. So have you ever experienced na kapag ka ikaw ay kilala na ng tao na ikaw ay honest, no, hindi na humihingi ng marami pang ng marami pang mga credential, no? Basta yung pangalan mo ay natunugan, nalaman na ikaw ay isang taong may panindigan at ikaw ay isang taong honest with your dealings. So your name is good enough. No? Sabi nga nila ay pangalan mo pa lang ay kapital na. Di ba? So I hope that when somebody heard about our name, okay, the virtue of honesty is part of that name. Okay? So, by the way, what does honesty? Nabanggit ko kanina that honesty is the best policy. No? So, what is it to you? Okay? Ito ba ay motto? Ito ba ay theme lang? Okay? What is it to you? No? Is it really part of your policy sa buhay? Okay? Is it really part of your principle sa buhay? Or rather, okay, pag may tao, di honest tayo. Pag walang tao, bahala na. So, Proverbs 12:19, sabi dito sa Proverbs 12:19, the lips of truth shall be established forever. Now, you see how important honesty is? It establish your name. Okay? Kung dahil sa iyong pagiging totoo at honest sa sarili mo, honest sa ibang tao, maano yun, no? Kumbaga, kapital mo na yun, no? But if nakilala ka isang beses, maaring ikaw ay nag-take advantage sa ibang tao, then your name is already shattered. Okay? So, hindi na mapagkakatiwalaan, no? Sabi niya dito, but a lying tongue is but for a moment, no? Saglit lang yan. Kung magagaling kang mambulatik, no? Magaling kang sabi nila, no, yung pagiging tuso. Okay? So kapag ka naging tuso ka sa iba, no, saglit lang yan, no? But your name is already shattered. Okay? So I hope that we will establish our name by being honest and true. Right? Now, so some things to develop, okay, yung honesty. So paano? Okay?
So, paano natin ito i-develop sa ating buhay? No? So, siguro, mainit-init pa itong balita. Di ba? So, yung isa sa ating kababayan by the name of Carlos Yolo ay nagdala sa atin ng 2 gintong medalya sa Olympic. Okay? So, this is history. And, but then again, paano niya ito na-attain? Paano niya ito na-achieve sa buhay niya? No? I believe, and I believe that you will agree with me, it is because of constant practice. Okay? Practice, practice, practice. Okay? Ika nga, sabi na, no? Practice makes what? Perfect. Okay? So, kasi kapag ka lagi mong ginagawa ang isang bagay, no? Later on, wala nang lundo yan sa'yo. Parang, it's part of my life. O, di ba? So, practice honesty regularly. So, kung araw-araw mong pinapractice yan, okay? Hindi, ano na yan eh, gagawin mo na yan subconsciously. Ha? Subconsciously, no? Na hindi mo na kailangan pa talagang, gagawin ko ba o hindi, no? But if you are an honest person, subconsciously, kahit saan ka pupunta, sino makasama mo, anong opportunity ang meron ka, no? It's just automatic, no? Dahil part na yan ng daily life mo. It's already, embedded na sa'yo yan. Right? So, and understand its importance, eh? Gaano ba kahalaga ang pagiging honest? No? Again, ang pangalan natin ay kapital natin. Okay? So, if you are a person known to be honest, okay, mga kapatid, yan ay kapital mo na yan. Di ba? So, let's commit to it. Hindi siya ningas hugon, I hope, hindi lang. At once, at kung may nakatingin. No? But rather, it's our commitment to be honest. Okay? So, I think, you agree also with me that, corruption is almost in every department. No? Hindi lang sa government, maging sa mga private practice or even in churches. Diba? Nakikita natin ito. No? And if you will not make that decision, later, little did you know you are part of it already. Okay? So I hope that you will have that courage to be honest, no? And make honesty as your best policy, my best policy, our best policy. Now, so let's practice this, and start small, no? Maybe isa ka lang sa office nyo, isa ka lang sa family mo, isa ka lang sa organisasyon, okay? But do it anyway, kahit mag-isa ka. So, anyway, what can you teach your children about living a life of honesty? Okay? So, I hope pag-uwi natin sa ating mga tahanan, sa ating barracks o sa ating pamilya, at nandun yung mga anak natin, specifically, what can we teach our children about living a life of honesty? Okay? Kasi I think honesty starts from the house. Okay? Pag nakita ka ng anak mo na honest ka, I think automatically, makikita nila yun, susundin nila. Subconsciously, maging part yan din ng kanilang routine, life routine. So with that, I hope I have encouraged you and I have challenged you at the same time to be honest. Thank you. God bless.